Chinky, maganda ba ang franchising business? Bago tayo pumasok niyan, hep, 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 pag-aralan muna natin to. Ako po si Chinky Tan, ang inyong pambansang wealth coach. Maganda ba talaga ang franchising business? Pag-usapan natin ang pros and cons. Ang kagandahan po ng franchising business, mas madali kumuha ng tiwala ng customer. Bakit po? Meron na siyang brand. Opo, di ba kilala na? Hindi ka na magsisimula sa zero kasi may system and training. At the same time, alam mo, kapag kilala na isang brand, di ba yung mga fast food, kilalang brand na, may mga loyal customers na, ready market na. At syempre, ang kagandahan dito, kung talagang kumita, tumabo ka sa first branch, pwede ka mag-open pa ng second branch kasi alam mo na kung paano mag-work. And panglima, proven na po yung business method. So in other words, wala kang trial and error, mababa ang risk, di ba? Pero syempre, meron tayong cons. Di ba? Ano naman ang cons? Reality, may franchise fee. Di ba? Royalty. At syempre naman, minsan, malaki pa yung upfront. Pangalawa, kailangan mo din ang mga rules. Di ba? Kung hindi ka pwede magpalit ng brand, ng color, ng ano, syempre, susunod ka. At hindi lahat, ito lang hindi lahat ng kita sa iyo. Eh, syempre, meron kang royalty na babayaran. At syempre naman, ito pa, meron tayong tinatawag na halo effect. Ang ibig sabihin sa halo effect, yung kabuuan. Pag may nangyari po sa pinaka-main brand, damay po ang lahat. At syempre, hindi lahat po nagiging successful sa franchising. Because ang isa sa pinakamahalaga sa franchising, alam mo, location. Kung nagkamali ka ng location, dun tayo madadali. Kaya nga tips ko sa inyo, bago ka mag-franchise, pumili kayo ng brand na may loyal customers na, basahin po ang franchise agreement. Alam mo, yung fine print po, yung detalye. Kailangan pag-aralan nyo muna. Interviewin nyo rin yung mga dating kumuha na rin ng mga franchises. At syempre, mag-ingat po tayo sa mga too good to be true na offers. At pang-huli, kailangan po, gumawa kayo ng financial plan. Alam nyo po, kung paano hiwalay ang pera sa negosyo sa pera sa personal. Kaya mga ka-budgetarian dyan, ang franchising ay hindi automatic success. Kailangan pa rin ng tutok, tamang lokasyon, siyempre tamang diskarte para magwagi ang iyong franchise business. Sana nakatulong po sa inyo itong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.